Hi, Miss Doc Neneng. Pwede po bang huwag niyo nalang gamitin yung pangalan ko? Tawagin niyo na lang ako Mia. Hindi ko rin alam kung gusto ko ba talagang ikwento to. Pero matagal ko na siyang kinikimkim at parang kailangan ko lang ilabas. Nangyari to sa Cavite around 2024. 23 ako noon and breaking ako sa Makati. Hindi naman ako usually umuwi ng sobrang gabi. Pero that night, may kailangan kaming tapusin sa office. Friday noon kaya akala ko madali lang umuwi. Pero umabot ako ng almost 10 p.m. Nung nasa biyahe na ako, nag-message ako sa boyfriend ko na baka late ako. Sabi niya susundin niya sana ako pero may ginagawa rin siya sa bahay nila. Pagbaba ko sa sakayan around 10:40 p.m. na yata. Hindi ko na maalala exact yung oras. Ang alam ko lang gusto ko na makauwi kasi pagod na pagod ako. Mga 10 minutes lang naman yung lalakarin ko. Kabisado ko yung daan. May mga bahay naman, may tindahan, may mga street light. Hindi siya yung tipong totally madilim sa lugar. Kaya hindi ako sobrang worried nung una. Mga ilang minuto ako naglalakad nang napansin kong may lalaki sa likod ko. Hindi ko pinansin agad kasi baka pareho lang kami ng direction. Pero nung bumilis ako ng konti, bumilis din siya. Doon ako nagsimulang kabahan. Hindi ko siya tinitinan ng diretso. Paminsan-minsan lang ako lumilingon gamit yung peripheral vision ko. Naka-black shirt siya, maong na pantalon, tapos parang may maliit na sling bag. Hindi ko maalala mukha niya na malinaw. Ito yung nakakainis hanggang ngayon. Kahit sobrang lapit niya sa akin that night, hindi ko maalala yung mukha niya ng buo. Anyway, may maliit na sari-sari store sa may kanto. May dalawang lalaki roon at na nagiinuman. Dumaan ako malapit sa kanila para may ibang tao akong makasama kahit hindi ko siya kilala. Yung lalaki sa likod ko dumaan din. Tapos may sinabi siya, "Miss." Hindi ako lumingon. May sandali. Naglakad lang ako. Then narinig ko, "May itatanong lang." Hindi ko na siya sinagot. Actually, doon ko naisip na baka mali talaga yung ginagawa ko. Dapat pumunta ako nun sa tindahan. Dapat lumapit ako sa dalawang lalaki. Pero ang nasa isip ko lang noon, ayoko gumawa ng eksena. Ang tanga pakinggan ngayon. Pero kapag ikaw yung nasa sitwasyon, parang iniisip mo pa rin kung baka nag-overreact ka lang. So nagpatuloy ako. Pagdating ko sa isang madilim na part ng street, narinig ko yung footstep niya ulit. Mas mabilis. Then bigla ako hinawakan sa braso. Napalingon ako. "Huwag kang maingay." Hindi ko alam kung paano ko i-explain yung feeling. Parang biglang nag-shutdown utak ko. Tapos may nilabas siya. Baril. Hindi ko alam kung totoong baril. Hindi ko rin alam kung loaded. Pero itinutok niya sa akin. At that point, wala na akong pakialam kung totoong baril man yun o peke. Naniniwala akong kaya niya akong patayin. Sabi niya, "Sumama ka." Sabi ko, "Saan?" Hindi siya sumagot. Hinila niya ako. Doon na ako nagsimulang lumaban. Hindi ako naging matapang bigla. Actually, nanginginig ako ng sobra. Sinubukan kong hilahin yung braso ko. Mas malakas siya. Nadapa ako sa kalsada at tumama yung tuhod ko. Naramdaman ko agad yung sakit pero parang hindi ko siya ma-process. Hinilan niya ulit ako. Dahil sinabi niya something na hanggang ngayon ayaw kong ulitin. Doon ko na na-realize na hindi niya ako gustong nakawan lang. May balak siyang gawin sa akin. I started screaming. Tinakpan niya yung bibig ko. Kinagat ko yung kamay niya, as in buong lakas. Napamura siya. "Tang ina mo." Napabitaw siya ng konti. Hindi ko na pinag-isipan, tumakbo ako. Hindi straight sa bahay. Tumakbo ako papunta sa may mga bahay na may ilaw. Sumigaw ako ng tulong. Pero yung unang sigaw ko, sobrang hina. Parang wala akong boses. Second time, mas malakas. "Tulong!" Narinig ko siyang tumatakbo sa likod ko. Then may narinig akong kalabog. Hindi ko alam kung nahulog siya o nadapa. Hindi na ako lumingon. May gate akong nakita. Kinakatok ko ng kinakatok. "Kuya, ate, may ilaw ng bumuka sa taas." May babae na sumilip. "Sino yan?" "Please, tulong po."
Nung nakita niyang umiiyak ako at may dugo yung tuhod ko, binuksan niya yung gate. Pumasok ako agad. Then narinig namin yung lalaki sa labas. Hindi siya sumigaw, wala siyang sinabi. Tahimik lang siya. And somehow, mas nakakatakot yun. Yung babae, tinawagan yung asawa niya. Tapos tinawagan nila yung barangay at pulis. Hindi ko na nakita kung saan pumunta yung lalaki. Nung dumating yung mga pulis, nanginginig pa rin ako. Paulit-ulit nilang tinatanong kung ano yung suot niya, saan siya pumunta, anong itsura ng motor kung meron man. Ang masasagot ko lang, hindi ko po alam, hindi ko po maalala, may baril po. Hindi ko po alam kung totoong baril. Sobrang frustrated ako sa sarili ko kasi pakiramdam ko dapat mas marami akong maalala. Pero wala talaga. Parang yung utak ko pinili lang isave yung mga importanteng bagay. Yung baril, yung kamay niya, yung boses niya, yung sinabi niyang sumama ako. After that night, may mga pasa ako sa braso at gasgas sa kamay at tuhod. Pero honestly, hindi yun yung pinakamahirap. 4 months, hindi ako makalakad ng mag-isa sa gabi. Kapag may lalaki sa likod ko, kinakabahan ako. Kapag may motor na bumabagal sa tabi ko, tumatakbo yung utak ko sa gabing yun. Minsan, kahit boyfriend ko yung naglalakad sa likod ko, nagugulat ako. Hindi niya gets nung una. Eventually, sinabi ko sa kanya lahat. And he was actually the one who told me na huwag kong sisihin sarili ko. Kasi matagal ko ginawa yun. Iniisip ko, bakit hindi ako pumunta sa tindahan? Bakit hindi ako tumawag agad? Bakit hindi ko sinabi na mag-isa ako? Bakit hindi ako sumigaw agad? Bakit hindi ko maalala mukha niya? Ang dami kong bakit. Pero sabi ng pulis na nakausap namin, normal daw na ma-freeze yung tao kapag may threat na may weapon. Hindi ko alam kung ma-fully ba talaga siya. May CCTV daw somewhere along the road pero hindi ko na sinundan yung kaso after some time. I just wanted to forget. Pero hindi pala ganun kadali. Until now, kapag may nakakita akong lalaki naka-black shirt at may sling bag, automatic akong alert. And minsan naiisip ko pa rin, kung hindi ako nakatakbo, kung walang nagbukas ng gate, hindi ko alam kung ano yung nangyayari sa akin that night. And honestly, ayoko nang malaman. Yun lang. Sorry kung magulo yung pagkwento ko. Hindi ko talaga kayang ikwento ng maayos. Gusto ko lang sabihin sa ibang babae na kung may feeling kayong mali, huwag nyo hintayin na maging obvious. Lumayo kayo agad. Pumunta kayo kung saan may tao. Sumigaw kayo. Kahit isipin na lang OA kayo. Kasi mas okay na mapaya ka dahil nag-iingat ka kaysa malaman mo na tama pala yung kutob mo nung una. Thank you, Miss Tok Neneng.